Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 34. Hindi na tinatanong kung nasa mood ba akong lumabas. Sila na ang nagdesisyon. Kaya nga parang pikit mata lamang na natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng gusali ng mga Paulo. Hawak ni Chara ang kamay ko at iginigiya papasok. Good morning, Ma'am Chara. Ma'am Meredith. Agad na napasimangot si Chara. Ako naman ay natigilan. Inosente naman ang guard. Walang masamang intensyon na batiin kami. Pero nalungkot ang puso ko. Manong guard, it's not Meredith. Itatak mo sa isip mo kung sino to. Siya si Claudette Paulo. Asawa ng kapatid ko. Masungit na ani nito. Hala ma'am, sorry po. Sorry po. Tarantang hingi nito ng tawad. Kapag ka nagkamali ka pa ulit, I'll make sure na matatanggal ka sa pwesto mo. Hindi na po mauulit. Sorry po ma'am. Pilit lang ako ngumiti nang bumaling sa akin ang tingin nito. Ewan ko. Ang simple lang ng pagkakamali nito. Pero abot ang sama ng loob ko sa dibdib ko. Claudette, are you okay? Oo. Huminga pa ako ng malalim. Tara na. Muli niya akong hinila. Nauna na kami. Naiwan pa si Tessa sa baba. Sumakay na kasi kami nito sa elevator. Nasa last floor sila. Kapag ka ikaw lang ang pupunta rito, ito lang ang pipindutin mo. Basta tatandaan mo, nasa last floor lang si kuya. Sige, nang huminto na ang elevator at bumukas ang pinto noon, ay hila-hila naman niya ako na lumabas. Ito ang office ni kuya. Pasok ka na. Kay daddy ako pupunta. Inabot nito sa akin ang lunch bag na para sa kapatid niya. Tinanggap ko naman agad iyon at nagpasalamat dito. Kumatok ako at naghintay na may magbukas ng pinto. Bumungad ang isang lalaki na nakasuot ng salamin. Tapos may isa pa. Babae man na ganun din. May salamin din sa mata. Oh, Ma'am Meredith. Bakit kumatok ka pa? Pwede ka namang pumasok na. Natawang ani ng babae. Muli, napagkamala na naman akong si Meredith. Naluha na naman tuloy ako. Pero imbis na itama ang pagkakamali ng mga ito sa identity kong, ay pumasok na lamang ako at nilagpasan ang mga ito. Isang pinto lang naman ang agad kong napansin. Narinig ko pang bumubungis-ngis ang dalawa. Ma'am, pantry po yan. May kailangan ka po dyan? Agad kong nabitiwan ang doorknob. Sako lang din napansin ang isa pang pinto. Hindi ko pinansin ang dalawa. Doon ako lumapit. Saka mabilis na pinihit ang doorknob nun. Tim, parang nagulat pa ang lalaki nang makita ko sa pintuan ng office nito. Babe, wow! Ginulat mo ko. Agad na tumayo ito. Ako naman ay pumasok na at isinara ang pinto. Naiiyak na lumapit ako at mahigpit na yumakap dito. Napahigbi pa sa hindi ko malamang dahilan. Napaka-arte ko naman ngayon. Bakit ba ganito ako? Ka-sensitive ngayon. Timothy, iginiya nito sa upuan at naupo muna ito bago niya ako pinaupo sa lap niya. Anong problema? May masakit ba sa'yo? Masama ang loob ko. Kasi yung mga tauhan mo, akala ako si Meredith. Napahikbi na ako ng tuluyan. Parang kaartihan naman itong nararamdaman ko. Dapat bang umiyak ako ng ganito dahil lang akala nila ay si Meredith ako? What? Oh my babe, don't cry na. Alo nito sa akin. I'm sorry.
Kasi ang arte ko eh. Biglang ani ko rito. Napabungisngis ito at umiling. Of course not. Hindi ka maarte. Ang cute mo nga eh. Hayaan mo. Magbibigay ako ng memo para hindi na maulit ito. Ipapakilala kita sa lahat bilang asawa ko. Kaya, huwag ka nang umiyak babe ko. Hinalikan pa nito ang aking noo. Saka pinunasan ng luha ko. Sorry, nakakaabala ba ako? Tanong ko rito. Hindi naman. Malapit naman ang lunch. And I guess may dala ka para sa akin. Umalis ako sa pagkakaupo rito at kinuha ang lunch bag na ibinigay ni Chara sa akin kanina. Uunahan na kita. Hindi ako marunong magluto. Kaya naman si chef ang nagluto niyan. Huwag kang kiligin. Malutong na tawa ang naging tugon ng lalaki. I know babe, pero kinilig pa rin ako. Kasi ikaw mismong nagati dito. Ganon, angat ang kilay na ani ko. Tumango naman ito. Saka sinimulang siyasatin ang dala kong pagkain. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya sa akin. Saka hinawakan ang kamay ko at pinaupo ako sa tabi niya. Oo, pero konti lang. Hindi masarap yung inihanda ng chef ninyo eh. Mas masarap yung luto mo, Tim. Oh, gusto mo ba ako ang magluto ng food mo? Tanong niya sa akin. May inaayos lang si Tim sa office. Then, 2 weeks ang ibinibigay ritong leave para makapag-honeymoon daw kami. Hindi naman nakailangan ng honeymoon, pero gusto ko rin dahil makakasama ko si Timothy nun. Gusto ko, kung hindi ka makakaabala sa'yo, never kang naging abala babe. Nang magsimula itong kumain, ay nakuha pa ako nitong subuan. Kaya nang maubos ang laman ng baunan, pareho kaming busog. Sinong kasama mong pumunta rito? Si Chara at ang mama mo. Mama ko? Oo, niyaya nila ako na magpunta rito para maghatid ng lunch. Nako, for sure manunuyo na naman ang dalawang yon. Kasi ba naman, may itatayong pantry dyan. May ini-aim silang set ng alahas na nasa action later. Ang pangmayaman things, pabiro ko pang isinip ang bibig ko. Kaya tuloy na pabungisngis ito at pinisilang baba ko. Kumusta ka naman sa bahay? Tim, sa tingin mo, dahil kay baby kaya nagbago ang trato nila sa akin? Why? Bigla kasi silang naging mabait sa akin eh. Doon talaga ako nagtataka. Matagal nang hiling ni mama na bigyan ko siya ng apo. Excited din si Chara na magkaroon ng pamangkin. Sa tingin ko, iyon nga ang dahilan. Ang bait-bait nila sa akin eh. Nakakabigla yun. Tapos, alam mo ba, binigyan ako ng kapatid mo ng books about pregnancy. Babasahin daw natin. Tapos yung mama mo, binigyan ako ng dress. Yung presyo na isang damit ay parang presyo na ng mga gastos ko sa apartment ko sa isang buwan. Silly girl. Tiyak namang bagay yun sa'yo eh. Natatakot akong isuot, Tim. Baka madumihan at mamantsahan. Natawa na naman ito. Ang husay mo, no? Napakadali mo lang akong patawanin. Aba, dapat lang masaya ka. Ipinangako natin sa isa't isa. Nangako ka rin na ibibigay ang lahat sa akin. Kaya kilos na. Hanapan mo ko ng mangga. What? Mangga, Tim. Gusto ko ng mangga. Parang nagtubig ang bagang ko. Maisip lang ang mangga. Ngayon na. Busy ka pa ba? Biglang nalungkot na tanong ko rito. Naiiyak na naman ako. Oh, don't cry. Tarantang tumayo ito. Tapos may kinuha sa table nitong susi, cellphone at wallet. Halika na. Hahanap na tayo ng mangga. Kailangan ko na yatang magpasuri sa doktor. Hindi maganda sa pakiramdam ang pabago-bago ng emosyon na ito.
Lumabas kami na hawak ni Tim ang kamay ko. Nadaanan pa namin ang 2 tauhan nito na may tinitignan sa computer. Nahagi pa nga ng mga mata ko. Sinesearch nila kung sino si Claudette Castellano. Nai-exit naman nila agad. Tapos nakinig na sila sa bili ni Timothy. Kung hanapin ako nila, nang mami, pakisabi, maghahanap kami ng mangga. Opo sir, sabi ng kanyang security guard. Halika na babe. Muli kaming naglakad palabas. Mangga na lang ang nasa isip ko. Kahit kausapin nito, ay hindi ko pinapansin pa. Kasi, nung pilitin kong mag-focus sa kanya, ang nasagot ko lang ay mangga. Niyaya niya ako sa malalaking store pero sinabi ko lang dito, sa mga school kami maghahanap. Yung binebenta ng 5 piso at 10. 3 eskwelahan ang nadaanan namin pero bigo kami. Sa ika-4, sa wakas ay meron na. Nasermonan pa ako ni Timothy nang binala ko ng bumaba kahit hindi pa siya maayos na nakapag-park. Pero baliwala ang sermon. Titig na kasi ko sa mangga na nakababad sa tubig. Bilhin na natin lahat. Pinagbuksan ako nito ng pinto at inalalayang makababa. Pabor sa akin kung bibilhin niya lahat yon. Gusto mo ba yung alamang? Tanong niya sa akin. Bilhin mo na rin. Baka si mamaya gusto ko pala. Anong ilalagay mo sa mangga? Tanong nito. Kumuha na ako ng isang stick na mangga. Saka agad kinagat yon. Wala, ani ko. Kasabay ng pagkalat ng asim sa bibig ko ay ang pagniwi ni Timothy na waring nangangasim. Kanina pa kami rito sa tabi ng stall ni Manong. Naka-4 na stick na ako. Wala ring pinalapit na customer si Timothy dahil na rin sa request ko. Para kasi akong mauubusan at ang mga paninda ay ipinagdadamot. Kaya binayaran na lamang nito ang lahat ng yon. Kanina yung kinain kong 2 stick ng mangga ay walang sausawan. Pero ngayon, meron na. Yung suka sa kabilang stall ng tinda ay fishball at kikiam nang hingi si Manong para lang maibigay ang cravings ko. Nakita ko pa nga na inabutan ni Tim ng pera pero hindi ko sure kung magkano. Sa ika-6 na stick, tinawag ko si Timothy na nakasandal sa sasakyan. Babe, gusto ko ng asin at suka. At saka, pwede asukal? Para saan? Sa usawan. Idagdag mo pa pala ang sili. Gusto mo ba sa bahay na lamang? Mainit na kasi. Baka pinagpapawisan ka na rito. Sige, ipabalot mo na kay Manong lahat ha. Tinap nito ang ulo ko, saka pinisilang baba. Ang cute ng asawa ko. For sure iniisip mong matakaw ako. No, iniisip ko kung gaano kaganda habang kumakain ng mangga. Bolero. Sa'yo lang. Pinagbuksan ako nito ng sasakyan at inalalayang makasakay. Nang okay na ay binalikan nito si Manong para kunin ang iba pang mangga na tinda nito. Nakita ko pa nga, pati yung lagayan ng alamang ay kasama sa bitbit ni Timothy. Well, mabuti na rin yun. Hindi ako tiyak mamaya. Baka kasi maghanap din ako ng alamang. Nang ma-secure na nito, ay bumiyahe na kami pa uwi. Pagdating sa mansyon nila, agad niyang pinag-utos na iayos ang pinamili namin. Saka kami dumiretso sa lanay, kung saan may nakaset up. May table rin. Tamang paglapagan ng pagkain. Babe, your phone. Puko nito sa akin nang sumampa na ako sa hammocks. Ito nga pala ang pinahawa ko noon kanina. Tumatawag si Jan. Tamad na tinignan lang ako. Ikaw nang sumagot, tinatamad ako eh. Saka ako humiga at pumikit. Ay dude, dinig kong ani ng lalaki. Humakbang ito palapit sa pwesto ko at naupo rin. Malaki naman yon, sapat para sa aming dalawa. Matibay rin kaya confident itong sumalo sa akin doon. Nanatili akong nakapikit.
Ikaw pala yan, Tim. Si Claudette, natutulog. Medyo antukin siya eh. Alam mo naman kapag kabuntis. Sige pala. Tatawag na lang ulit ako. Napadilat ako sa katinig na ng asawa ko. Bakit parang iba ang tono niya? Because he likes you. Casual na tugon ng lalaki. Ha? Alam mo namang imposible yun eh. Anong imposible? Noon nga may sakit ka. At naroon kaming dalawa sa apartment mo. Inamin niya sa akin na matagal ka na niyang gusto. Kumibot pa ang butas ng ilong nito. Anong sabi mo? Curious na tanong ko. Hindi ako nagsinungaling. Inamin niya talaga. Sabi niya matagal ka na niyang gusto. Kaso raw masyadong mataas ang pader na inilagay mo sa pagitan yung dalawa. Itinuring mo na lamang daw siyang kaibigan at kapatid. Hindi mo pansin ang pagtingin niya sa'yo. Ibig sabihin, ikaw nanalo sa pustahan natin. Tanong ko rito. Napa-roll eyes naman ito. Ako yung nanalo sa pustahan na hindi masaya. Alam kong kamahal-mahal ka at tiyak na hindi lang si Jan ang may gusto sa'yo. Pero akin ka lang. Selos na selos ang loko. Selos ka. Mahal naman kita eh. Banat ko rito. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Iyon ang advantage nito. Kahit pa maraming lalaki ang magkagusto sa akin, siya lang naman ang gugustuhin ko. Damn babe. Alam mo talaga kung saan banda ang kiliti ko. Napahagik-gik ako. Tumangu-tangu pa. Ang maging vocal sa feelings ko sa kanya ay isa sa hindi ko ipagkakait. Gusto kong marinig nito araw-araw na mahal ko siya. Gusto ko ring araw-araw niyang maramdaman. Wala namang bayad yun eh. Libre lang. So, hindi ko kailangang tipirin or ipagdamot sa asawa ko. Ikaw nga. Alam mo rin kung saan banda ang kiliti ko eh. Hirit ko rito. Tinutukoy niya ay ang bewang ko. Agad bumagsak ang mata ko sa ibaba ko. Pinalo ko to. Sira hindi yan. Sabay takip doon. Excuse me sir. Eto na po yung mangga. Biglang sumulpot ang kasambahay. Nagpapasalamat naman ang lalaki saka itinaboy na ang kasambahay. Nang tumingin sa akin, ay iba na ang pagkakangisi. I-check nga natin kung tunay bang alam ko yung kiliti mo. Napasinghap ako nang ilapat nito sa hita ko ang kanyang kamay at pinadoos-dos papasok sa bestida ko. Baka may makakita sa atin dito, saway ko. Inawat din ang kamay nitong nakarating na sa ruta niya. Sa mga oras na to, patungo na sa mga silid nila ang mga kasambahay. Oras na ng pahinga nila, kaya malabong may magawi rito sa atin. Bahagya ko nang ibinuka ang hita ko. Ang isang daliri nito ay tinutudyo agad ang pagkababae ko. Marang hinaplos ng daliri nito yon. Kanina, mangga ang craving ko. Ngayon, ikaw na. Amin ko rito. Habang pinakikiramdaman ang galaw ng daliri nito. I'm so excited na masolo ka. Marami akong bagong toys na pwede nating baunin sa honeymoon natin. Safe ang mga yon. Ano? Talaga? Nai-imagine ko agad ang mga laruang tinutukoy nito. Hindi normal na laruan. Toys for pleasure ang mga yon. Hindi ko nga alam kung saan ito yon nabili at ang lakas ng loob nitong bilhin. Magdadalawang buwan pa. Yes babe. Hindi pa naman halata ang umbok ng tiyan mo eh. Mukha lang kami nagkukwentuhan nito. Pero ang daliri nito sa loob ng bestida ko ay ginagalugad na ang paraiso ko. Halos manginig na ang tuhod namin pero hindi pa rin tumitigil. Sa labis na pagod ko pagkatapos ay ito na at naglinis na ng katawan ko. Saka ko ipinagpatuloy ang pagkain ng mangga. Pagsapit ng gabi ay dumating si Colt at Meredith sa mansyon. Excited na sinalubong ito ni Tessa at Chara. Habang ako naman ay naghihintay lang ng turn ko para mayakap ang kapatid ko. May fruit basket akong dala. Masustansya ang mga fruit kaya kainin mo ha. Handa na ang mga ito na dumalo sa action party kasama si Meredith pati na rin si Colt.
Thanks, Twin. Kuya, sure kang ayaw mong sumama? Tanong ng kapatid ni Tim sa kanya. Kinausap ko naman siya. Sinabi ko ritong ayos lang akong mag-isa rito sa bahay nila. Pwede naman akong manood ng TV or matulog na lang. Pero hindi talaga ito sumang-ayon. Nakapambahay nga lang ito. Handa talagang samahan ako rito sa bahay. Hindi na. Ayaw ko rin namang maiwan ng asawa ko rito na siya lamang. Napangiti ako sa tinura nito. Inakbayan ni Colt si Meredith at bahagyang pinisil ang balikat nito. Ngumiti naman ang kapatid ko sa akin. Parang biglang guilt ang bumalot sa puso ko. Nakikita nitong okay na okay kami ni Timothy. Habang siya ay nasasaktan, gusto ko siyang yakapin at humingi ng tawad dito. Pero hindi naman yon ang tamang lugar para gawin ko yon. Ay. Oh, why are you crying? Puna ni Timothy sa akin. Napatingin tuloy ang mga ito sa akin. Pati na si Meredith na takang-taka rin. Sorry, napahikbi na ako at itinago ang luhaang muka sa dibdib ng aking asawa. Clau, lumapit si Mary at marang hinaplos ang likod ko. Babe, may masakit ba sa'yo? Bakit? Sa tingin ko, sadyang emotional lang ang buntis. Gusto mo bang sumama sa amin, Claudette? Malambing na tanong ni Meredith. Tsaka lang ako nag-angat ng tingin at umiling. I'm sorry, Twin. Direkta ang tingin ko rito. Wala na yon, I'm okay. Babe, pukaw ni Timothy sa akin. Mabuti na lang. At ginawa nito yon. Dahil hindi ko na matatagalan pa ang pagtitig ng kapatid ko. Mabilis kong ibinalik kay Timothy ang atensyon ko. I think it's time na umalis na tayo, sis. Aalis na kami. Paalam nito. Ingat kayo. Si Tim na ang tumugon para sa akin. Nang maiwan kami, iginiya ako nito patungo sa couch at pinaupo. May malamyos na tugtugi na pumapailan lang sa sala namin. Iyon ang paboritong musika ng mag-asawang Paulo. Hindi napatay na mga ito kaya patuloy pa rin na pumapailan lang doon. Babe, pukaw nito sa akin. Deserve ko bang maging masaya habang nasasaktan ang kakambal ko? Hindi mo kasalanan. Wag mo sanang pagsisihan ang pagmamahal mo sa akin. Dahil ako, wala akong pagsisisihan. Lalo't alam kong hindi naman ako nagkulang sa past relationship ko. Ibinigay ko naman ang lahat pero hindi naging sapat. Kaya ngayon, hindi ako nagsisisi. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mararamdaman ang ganito. Gusto kong makitang muli yung dating saya na mayroon ang kapatid ko. Gusto kong may mahanap siyang taong magpapabalik ulit ng saya na yon. Babe, why not? Agahan na lang natin ang bakasyon para mabawasan din ang stress mo. Para hindi mo sila gaanong naiisip muna. Paano ang work mo? Tanong ko. Marang hinaplos ang pisngi nito. Pwede kong ipakiusap kay dad at lolo na sila muna ang bahala sa negosyo. Alam kong papayag ang mga yon. Ikaw ang bahala. Kung ano ang convenient sa'yo. Baka kailangan din talaga muna naming lumayo. Kahit saglit lang. Ilang buwan din kaming dumaan sa nakapapagod na sitwasyon. Nag-utos na si Timothy na ayusin ang mga gamit namin. Hinihintay lang niyang makabalik ang magulang niya para kausapin. Kung pumayag sila, bukas aalis din kami kaagad. Masyadong sineswerte ang lolo ko. Dahil malinaw na oo ang naging sagot ng lolo at ama nito. Kaya nga maaga kaming gumising para maghanda. Sa isang rest house na mga Paulo ang ruta namin. Walang ibang kasama, kami lang dalawa. Solong-solo namin ang isa't isa. Kaninang madaling araw ay naalala pa ni Timothy na tawagan ang doktor ko para lang ipaalam na babiyahe kami. May go signal naman ang doktor kaya natuloy pa rin kami dito. 3 oras na biyahe at narating namin ang rest house. AM na rin. Abala ang caretaker na inabutan namin doon. Naglilinis sila at agad na sumalubong nang huminto ang sasakyan. Naku,
Napakaganda naman ng asawa ko. Timothy, ani ng ginang na nakaduster pa. Nakaipit sa kilikili nito ang walis tingting at nakatitig sa akin. Magandang umaga po. Ako po si Claudette. Pakilala ko kaagad. Hindi ko alam kung nakarating na si Mary Detrito, pero gusto kong ipakilala agad ang sarili ko upang malaman nila. Masyado akong sensitive nito, lalo na nitong mga nakarang araw. Pwede namang maiwasan yon sa ganong paraan. Ako si Irming. Ito ang anak ko si Mabel. Tapos si Raul naman ang asawa ko. Itinuro nito ang matanda na naghahakot ng basura. Nay Irming, magpapatulong lang po kami kay Tatay Raul sa pagbubuhat sa gamit. Puno ng paggalang sa matanda ang boses ni Timothy. Mauna na kayong pumasok. Kami na ang bahala sa gamit ninyo. Raul, lapit dito. Tawag na matandang babae sa kanyang asawa. Agad namang tumalima ang matandang lalaki. Bakit mahal? Parang maamong tupa na tanong nito sa asawa. Napangiti ako. Ang cute nilang pagmasdan. Magbuhat ng gamit at dalhin sa silid nila Timothy. Tapos mamaya, ako naman ang buhatin mo patungo sa kwarto natin. Kunwari ay nasusukang napapadyak ang anak nilang si Mabel. Natawa naman ako. Nakakaaliw talaga sila. Saka ko lang naalalang katabi ko pala si Timothy nang pisilin nito ang baba ko. Pagtanda natin, ganyan din tayo. Isang sutsot mo lamang, nasa harapan mo na ako. At dito na po nagtatapos ang chapter 34 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.